pa, ipasok natin siya sa loob. Halika na. Yung tungkol sa nalaban mo tungkol sa pagbubuntis si Ana? At bakit? Pwede ba huwag mo nang makarating kay General? Pues, ayusin mo ang trabaho mo. Doktora, find the cure. Gusto ko sanang mahasang gumamit ng mga armas. Gusto kong gumaling pa sa pakikipaglaban sa mga infected. At gusto kong makatulong dito sa kampo. Lahat ibibigay ko sa'yo. Tuturuan kita lumaban. Kumakalat na ng infection sa katawan niya. Kailangan niya ng antibiotic. Baka magkaroon siya ng septic shock. Kung magkaganon, mahirapan tayong gamutin siya. Meron ba kayong alam na pwede pagpunan ng antibiotic? Pupuntahan ko. Meron akong alam na ospital sa bayan. Tarasan ninyong pakiramdam niyo. Hindi ako magpapaputok hanggat di kailangan. Baka makatawag pa sin sa mga infected. Tara. Tinatago ka naman palang galing. Pero hindi lang yan kailangang matutunan. Darius! Dali mo! Barili mo! Supremo, pwede na isama sa labas yan. Hindi siya lalabas, Darius. Tinuturuan lang natin siya para maproteksyon na niya ang sarili niya. Nandito ang lahat ng kailangan ni Greg. Ako na yan. Tara. Diyan na sila. Ang buhon ka na. Greg, kailangan pa natin mag-ibaktan mo to. Ngayon, tayong dalawa naman ang mag-trade. Turuan kita. Para lang... Supremo, may problema po tayo. Yeah. Pumalpak po ang operasyon. Ay humarang po na ibang grupo. Nakuha po nilang mga armas na na-recover namin sa isang military truck. Lakas ng loob mong mamuno sa grupo na yan, ah. Tapos papalpak ka lang. Gunggong! Eh kung ikaw kaya pagpapracticean ko, kailangan natin yung armas na yun! Nangako naman po yung pinaka-leader nila. Babalik daw po ang mga armas. Pero kayo raw po ang gustong makaharap eh. Sa ilan daw po gustong makipag-usap.
epal yon ha? Talagang inobliga mo si Fernan para turuan ka? Gusto ko lang magkaroon ng silbi dito. Talaga? O baka naman may iba kang plano? Gusto mong gumante, no? Gusto mo kong patayin? Iba talaga pagka alam mo sa sarili mo na masamang tao ka. Yung pakiramdam na anytime pwedeng may pumatay sa'yo. Charity, huwag kang magkakamali. Hindi mo ko kaya. Kaya pala, kinailangan mo pang magpatulong sa mga kampon mo para gawan ako ng masama. Kahit anong paghahanda pang gawin mo, hindi mo ko mapapatumba. Bitana mo! Ate, naalala ko si Kuya Ambo. Ay, pwede mo balik. Wala natin makabalik sa simbahan. Paano kung napapalo na si Greg? Pero ate, tinulungan niya tayo. Tapos iiwan natin siya doon. Hindi naman natin ginusto yun eh. Wala tayong choice. Hindi tayo makakabalik ng buhay sa simbahan at maibibigay yung gamot kay Greg kung tinulungan natin siya. Ate, mabait si Kuya Ambo. Tapos ganun na lang. Iiwan na lang. Minsan ganun talaga. Sa sitwasyon natin ngayon, sa panahon natin ngayon, minsan kailangan mo magsakripisyo ng ibang tao para lang mabuhay yung taong mahal mo. Mahal mo si Kuya Greg? Tagal na. At matagal ko nang hintay itong pagkakataong to. At hindi ko hayaan na basta lang matapos to. Ah, talaga? Alam mo kung tutuusin, hindi ko na kailangan maganda pa eh. Kasi kahit ngayon, kaya kong patumbahin ka. Ano? Handa ka na bang pasabugin ko yung bungo mo at kumalat yung utak mo dito? Pasalamat kami natitira pang kabutihan sa puso ko at hindi kita sinumbong kay Fernando. Pero sa susunod na gawan mo palang masama yung mga anak ko, hindi ako magdadalawang isip na pasabugin yung utak mo. Cesar, sana walang ibang makaalam ng nangyari, ha? Hindi pa natin lubos na kilala mga tao sa simbahan. Hindi tayo pwedeng basta magtiwala sa kanila. Ate, nakukonsensya ako eh. Makinig ka. Kung meron man siguradong tutulong at poprotekta sa'yo, kami yun. Kami ng Kuya Greg mo. Tayong pamilya. Tayo lang magtutulungan. Tayo ang poprotekta sa isa't isa. Naintindihan mo yun? Sa akin, totoo yung sinasabi ko. Muntik na akong baril ni Charity. Dapat kasi hindi mo na siya pinapahawak ng baril eh. Eh di huwag kang lumapit kay Charity para hindi ka mabaril. Susi, tandaan mo ito sa sabihin ko, ha. Oras na marinig ko lumapit ka uli kay Charity, mananagot ka sa akin. Intindihan mo? Supremo, tara na. Baka naghihintay na yung grupo ni na Rigor. Darius. Maiwan ka muna rito. Ikaw lang pinagkakatiwalaan ko sa kampo. Kami na bahala kay Rigor. Pagbalik ko rito, dala na namin ang armas. Sige, Supremo, kung yan pa yung gusto niyo. Babe, basta mag-ingat ka, ha? Patay mo si Charity, ha? Masusunod po, Supremo.
Galing ka na, Greg. Marunong ka palang gumawa niyan. Nagtrabaho po ako sa isang pharma. Sayang, no? Kung nandito sana si Ambo ngayon, di nagtutulungan kayong dalawa. Patawad po sa nangyari, sister. Sinubukan naming tulungan si Ambo. Pero siya nagsakripisyo ng sarili niya para makabalik kami dito. Ay, pagdasal na lang natin ang kaluluwa niya. Sumalangit nawa siya. Nakakatuwa na natupad natin yung pangarap natin para kay Hope. Na lumaki siyang masayahin. Gusto ko maramdaman niya na nandito lang tayo palagi para sa kanya. Kaso paano kung may isa sa ating mawala? Siyempre, kailangan ipangako ng may iwan na poprotektahan si Hope. Dahil siya mas pinakamahalaga kaysa sa ating dalawa, di ba? Mommy, tignan mo, oh! Binukulit kami ibon ni El. Anong sabi ng daddy mo? Hindi dapat kinukulong ang mga ibon, di ba? Opo. Pero di ba sinabi niyo po ni Daddy pupunta po siya sa may heaven? Gusto ko rin po sana magpadala sa kanya ng message para kay Daddy. Sige. Mabuti pa nga. Ibon? Sana makita mo si Daddy sa heaven. Tapos sabihin mo sa kanya na mahal namin siya ni Mommy. Greg, napakahirap mabuhay nang wala ka. Pero alang-alang kay Hope, gagawin ko lahat. Ayokong sayangin yung buhay na ibinuwis mo para mabuhay kami. Gagawin ko ang lahat para protektahan si Hope. Mahal na mahal ka namin, Greg. Sige na. Dali niyo na yung ibon sa labas. Pakawalan niyo na. Opo, Mommy. Opo. Greg, naalala mo yung sabay tayong pumapasok sa lab. Sana ngayon, sabay tayong gigising. Sabay tayong kakain. Sabay tayong mangangarap sa magandang bukas. Greg, balik ka na sa akin. Umaning ka na. Kahit ano pang sitwasyon ngayon, harapin natin na magkasama. Bilang mga magulang, dapat bigyan natin siya ng magandang buhay, magandang kinabukasan. Hindi mangyayaring lahat yun, lalo na sa sitwasyon ngayon. Kaya kalimutan mo ata ang pangalan ng anak natin, Hana. Hope. Pag-asa. Nandyan lang yan lagi. Makakapitan natin basta
Charity? Move. Siguro tinadhana ng Diyos na makita kita dyan. Para maalala ko yung sabanab ni Charity na kahit anong mangyari, bubuhay namin pamilya namin. Sana mahalap mo maging ako. At sana sabihin mo sa kanila na miss ko na sila. At mahal na mahal ko sila. Na lagi ko silang iniisip kung ano na bang kalagayan nila ngayon kung naghihirap pa sila. Sana pakisabi sa kanila na kahit anong mangyari, huwag sila susuko. Na natatagal na nilang sarili nila kasi kapag kaya ko na, kapag makalis na ako dito, hanapin ko sila. Bubuuin ko ulit pamilya namin. Na? Alam mo, Greg, ang saya ko kasi lumalakas ka na. Takot ako, akala ko mawawala ka na sa akin. Kat, hindi rin naman mangyayari to kung hindi dahil sa'yo eh. Alam mo, kahit tinangay-nana ako, narinig ko yung mga sinabi mo. Alam ko ikaw yung nagpumilit na pumunta sa ospital para kumuha ng gamot. Alam ko rin, ikaw yung nagbantay sa akin hanggang sa gumaling ako. Kat. Utang ko sa'yo buhay ko. Greg, wala yan. Kahit naman siguro sino gagawin yun, di ba? Hindi rin. At hindi lahat kaya yung ginawa mo na pumunta sa ospital para lang kunin yung gamot ko. Thank you. Lahat gagawin ko para sa'yo. Kain ka na. Wow. Nakaalis na pala si Supremo. Oo. Tamang-tama, pwede na natin gawin yung plano natin. Anong plano mo, Chari? Anong plano, ha, Chari? Huwag mo sabihin sa kami balak pa rin umalis. Ang lakas talaga ng pick-up nanay mo. All networks. Ano ko? Ito nga dyan, ha? Pwede ba pabayaan nyo na kami? Ang tigas talaga ng ulo mo. Baka akala mo hindi nakakarating sa mga pinaggagawa mo. Muntik mo pang babalik si Susie. At ako na naman pinagbutunan ng tao. Nagawa mo yun! Ba't di mo sinabi sa akin? Congrats! Lodi ka talaga! Lodi! Aray mo! Lodi? Binabalaan kita dyan sa mga binabalak mo, ha? Malakas ka ngayon kay Supremo kasi gusto ka niya. Pero wag mong sasayangin tiwala niya sa'yo. Dahil oras na tinrader mo siya, hindi lang ikaw mapapahamak. Pati ang anak mo. Kaya mag-iisip-isip ka, ha? Alam mo, may punto yung nanay mo eh. Yun ay kung nandito pa tayo, hindi pa tayo nakakalis.
Greg? Sister. Mabuti naman at unti-unti nang nagiging maayos ang lagay mo, no? Salamat sa Diyos. Salamat din ho sa inyo, sister. Sa pagpapatuloy sa amin dito. Kundi, baka wala na ho kami ngayon. Hindi ko pwedeng ipagkait sa inyo ang tahanan ng Diyos. Dahil ipinahiram lang din naman niya sa amin ito. Grabe, napakabuti niyo, sister. Siguro, swerte namang mahal niyo sa buhay. Hindi. Hindi sila swerte. Marami akong pagkukulang sa kanila. Sister, ano pong ibig niyo sabihin? Pahinga ka na, Greg. Kailangan mo magpagaling. Ha? Sister, salamat ulit. Iwan mo na kita. Sigurado ka bang pupunta rito sa Larigon? Yun yung sinabi nila sa akin, Supremo. Ilang araw nang hindi bumabalik ang Supremo. May pinadala na akong tao sa lugar na pinuntahan nila. At nakita yung military attack na ginamit nila dito. Malinaw lang na nagkaroon na engkwentro. Si Supremo, nasan siya? Wala pa makakapagsabi sa ngayon. Pero kailangan tayong kumilos hanggat wala si Supremo. Dahil maubusan tayo ng pagkain dito. At sa mga ganitong klaseng pagkakataon, kailangan may tumayong pinuno para magdesisyon. At bilang kanang kamay ng Supremo, nakapatong sa balikat ko ang responsibilidad na mamuno sa inyong lahat habang wala si Supremo. Patutunayan ko sa inyong lahat na kaya kong mamuno. Hindi kayo magugutom hanggat andito ako. At ako mismo ang maghahanap ng mga pangangailangan natin. Angas talaga nitong lalaking. Pustahan tayo, mas malala pa kay Fernan yan. Matapang ka? Sumutumulong? O pwes, sumama ka sa operasyon namin ngayon. Mananagot ka kay Supremo! Okay na rin yun, no? Para mawala naman yung anak mo dito. Imbis na alalahanin mo sila, bakit hindi ka na lang magpakaabala sa sarili mo? Bakit hindi ka mag-training? Kailangan talagang matuto kang proteksyonan ng sarili mo. Malaki tong supermarket na to. Talasan niyo yung mga pakiramdam niyo. Imposibleng walang infected dito. Saan galing yun? Baka infected!